na po pagtatagal, in behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders of JC Masi at sa mga workers and members na narito, purihin ang Panginoon. This is the day that the Lord has made. Amen? Handa na po ba kayo? Nag-expect po ba kayo na may gagawin ng Lord sa araw na ito? Kapag nag-expect ka, sigurado may gagawin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos! Amen. Okay, let us open our Bible in the book of Daniel. In the book of Daniel, chapter 12, verse 4. Ganito po ang sinasabi, But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the end, to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Let us bow our head and let us pray to God. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at tapat, ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming hininga, sa kalakasan at sa pribilehiyo, Panginoon, na kami ay narito sa iyong banal na presensya, magbibigay ng papuri at pagsamba, magbibigay ng kapurihan ng iyong banal na pangalan. Nawa, Lord, nakaabot sa iyong banal na trono ang lahat ng aming papuri at pagsamba. At sa oras na ito, kagaya ng aming pasimulang panalangin, likhaan mo po kami, Panginoon, ng isang pusong malinis upang maging karapat-dapat kami na tumanggap po ng iyong mga salita. At hayaan mo, dakilang Diyos, sakupin mo ang iyong lingkod. Ikaw po ang magbigay sa akin ng karunungan, ng kaalaman, ng anointing, Lord, the power and authority upang maipangaral ko, Panginoon, na may katapangan ng iyong mga salita. At hayaan mo, Lord, gamitin mo lamang ako as a vessel of honor. At hayaan mo, Panginoon, ikaw ang makita, ikaw ang magpakilala, ikaw ang magsalita. At anuman ang plano o ginagawa o gagawin pa ng demonyo upang sirain ang pangangaral na ito, ay aming sinasaway si Satanas at ang kanyang mga gawa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala po siyang karapatan, Panginoon. And we claim, Lord, na ang iyong Santong Espiritu ang kasakasama namin hanggang sa matapos ang gawain ito. We claim the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray, and everybody says, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pong palakpak ng tagumpay. Yan. Okay, at sige po, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Purihin ang Lord, at alam ko po na ang araw na ito ay araw ng Lord, kaya isang tabi po muna natin yung ating mga isipin, yung ating mga problema, ibigay natin sa paanan ng Diyos, and let us focus in the Word of God, sapagkat mayroon pong gagawing pagpapala ang Lord sa araw na ito. Amen? Mangungusap po siya, at kapag natanggap po natin, sabihin natin, Lord, thank you. Sabihin nga natin, thank you. Okay, sa hindi na pagtatagal, our topic for today is entitled, Knowledge is Power. Sabihin nga natin, Power! 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 Ang knowledge daw ay power. Alam niyo po ba, knowledge is power. That is what they say in the word of academia. However, we can say the same thing spiritually. Sa school, sa academia, knowledge is power. At ang sabi po ng Proverbs chapter 24 verse 5, a wise man is strong, and a man of knowledge increases power. Power. Amen? Sa Tagalog po, ang sabi po ay ganito, Kawikaan 24 verse 5, ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. At ang kaalaman ay
kapangyarihan. Amen? Verse 5, ang sabi po dyan, ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Yun po yung sabi ng verse 6, ano? Kaya makikita natin, daig daw po ng matalino ang malakas. Naniniwala po ba kayo doon? Na kahit napakalakas ng kalaban, napakamalakas na pwersa o napakarami, subalit kapag may talino ka, daig mo ang malakas. Amen? So ito po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. That the knowledge is power. Now, una, what is the definition of knowledge? Pag sinabi pong knowledge, mamaya natin sasagutin yan. Magpasimula po muna tayo sa istorya kung saan ipinagkaloob ng Panginoon sa lugar po ng Hardin ng Eden na merong puno ng bunga ng knowledge of good and evil. Basahin po natin. In Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Nilikha daw po ng Diyos ang tao para daw po ito ay kanya pong pangalagaan at ingatan. Kaya lahat ng nilikha ng Diyos, bago ililikha ang tao, ibinigay na po muna ng Diyos ang pangangailangan ng tao. At iningatan at minahal po ng Diyos ang tao. Amen? And next, verse 16, sabi po dyan, and the Lord God commanded the man. Sino yung man? Si Adam. Saying, of every tree of the garden you may freely eat. Verse 17, But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Ipinagbawal ng ating Panginoon. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Napakaliwanag po ng utos ng ating Panginoon na inilagay niya yung punong iyon para daw po huwag kainin yung bunga ng karunungan o kaalaman sa pagkaalam ng mabuti at ng masama. The question is, why did God put the tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden? Kung alam naman pala na magkakasala ang tao, bakit inilagay pa ng Diyos ang puno na yon? The answer is to give Adam and Eve a choice to obey Him. Inilagay niya yon para masubok ang tao kung ang tao ay susunod sa Kanya or disobey Him o susuwayin siya. Yan po ang ibig sabihin nun. And that is called the free will. Lahat ng may free will magsabing amen. Meron po tayong kalayaang pumili ng gusto po natin sa buhay po natin. Kaya walang ibang sisisihin kundi ikaw, sapagkat ikaw ang pumili ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. At yan po ang ibinigay ng Diyos sa tao. He doesn't want us to be mindless. Walang utak. Walang pagpapasya. Slave like robots. Hindi tayo nilikha ng Diyos na kagaya ng robot. Sige, taas po yung kamay mo. Taas naman ang kamay mo. Sige, huwag kang magsalita. Maglakad ka. Hindi tayo nilikha ng Diyos na kagaya ng robot na pinasusunod dun sa gusto niya. He wants us to have freedom. Lahat ng may freedom magsabing amen. We have freedom to make our own choices. Sa umaga pa lang, paggising mo, may choices ka na. Magmumumog ba ako o hindi? Lahat ng magmubog, magsabing amen. Mabuti naman. Amen?
Mag-aalmusal ba ako o hindi? Kulay berde ba ang isusuot ko? O kulay dilaw? Bulaklakan ba ang isusuot ko o plain lang? That is your choice. And that is your freedom to choose what you want in your life. The second question is, if Adam and Eve had no knowledge of good and evil, kasi at that time, may puno ng pagkaalam ng good and evil. Ang tanong, meron ba siyang knowledge ng good and evil itong si Eva at si Adan? How could they know it was wrong to disobey God and eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil kung wala siyang knowledge? Naisip niyo po ba yun? Pero ang totoo po niyan, they don't have the knowledge of good and evil at that time. Ang sagot po dito, it was a trust issue. And not the knowledge. Hindi po ang knowledge ang issue at that time, kundi yung trust. God gave them a command and they should have trusted the Lord's word. They didn't need to have a full understanding of the nature of good and evil in order to trust in the word of God and obey His command. Hindi kailangan ng matinding katalinuhan para ka sumunod sa Diyos. Alam niyo, meron po akong anak. Kilala niyo naman siguro ang anak ko, si Daylin. Just like 2 years old, yung aking pong anak, doesn't fully understand the nature of good and evil. But she is still required to trust my word and obey. Hindi niya alam kung tama yung gagawin niya. Because she has, innocent mind. Hindi pa niya alam kung ano ang mabuti at masama. Pero pag sinabi ko, wag mong kukunin yan. Hindi niya alam kung mabuting kunin o hindi. Pero sumusunod siya sa akin because that is the test of trust. That is the test of love. If you will obey the commandment of your Father. And the same thing sa ating Lord. At that time, hindi kailangan ng knowledge of good and evil because they are innocent. Kahit hubot-hubad sila, walang mali siya sa kanila. Ngayon, tumingin ka lang, may mali siya na eh. Amen? May dumaan lang na sobrang gwapo. Wow! Sana yan ang asawa ko. May dumaang sexy, napapasipulog pa simple. Wow, sexy. Walang mali siya noon, ngayon may mali siya na. And that is the time of innocent. Third question. Why did God not allow Adam to eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil? Yan ang tanong. Bakit ayaw pakainin si Adan ng knowledge of good and evil? Here, God provides a boundary for the man's freedom. Binibigyan ng Diyos ng boundary ang freedom natin. Kung hanggang saan lang. At binibigyan ng Lord para piliin natin ang makakabuti po sa atin. Basahin natin yung utos ng Panginoon. But of the tree of the good, of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Alam ng Diyos na kapag kinain niya yon, ang bunga nito ay kamatayan. Kaya ayaw pakainin. Brother Dennis, kung ayaw pala naman niyang mamatay ang tao, kung ayaw naman pala ng Diyos na siya'y magkasala, bakit inilagay pa nga? Amen? God gave Adam and Eve a choice between trusting Him and trusting in their own will. That is the reason. Sinusubukan ng Diyos kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, kung tayo ay magmamahal sa Kanya, kung tayo ay susunod sa Kanya. But, for us,
we have the freedom of choices. And that choices is life or death. Sabi mo sa katabi mo, ang choices mo is life or death. Kapag pinili mo ang bagay na ito, pupwede kang mamatay at pupwede kang mabuhay. Anong sabi po ni Moses? In Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 20, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. You have the choices. Buhay o kamatayan. Kasaganaan o kahirapan. Verse 16, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo. Lahat ng gusto ng pagpapala, magsabing amen. Oh, amen. Pagpapala Sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Yes, of course. Piliin mo ito. Ang sumunod sa Diyos. Ano pa? At gagawing isang malaking bansa. Verse 17. Ngunit, ayan na. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, anong mangyayari? Tingnan po natin. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Parurusahan kayo ng Diyos. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay at kamatayan. At ang pagpapala at ang sumpa, may pagpipilian ka daw. Pwede mong piliin yung buhay at pagpapala. At po pwede mo rin naman piliin yung kamatayan at sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Verse 20, ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya, at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong sansaling lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, and Jacob. So maliwanag mga kapatid, na ibinigay ng Lord ang fruit of the knowledge of good and evil to have the choices. And that is very danger. Danger po ang choices mo. Kaya kapag nagkamali ka, isang pagkakamali mo lang sa pagpili mo, you will suffer. Kaya napakahalaga ng knowledge to choose good and evil. Amen? Now, what is the meaning of knowledge? Pag sinabi pong knowledge, knowledge is an awareness of facts. Ito'y kamalayan po, mga kapatid, ng katotohanan. Understanding o pagkaunawa about the information of individuals. Kaya, alam mo kung anong pangalan niya. Alam mo kung anong tawag dito. Alam mo kung anong tawag dito. That is understanding of information of individuals and situations or practical skills. That is knowledge. At sa Bible po, ang ibig sabihin po ng Bibles pagdating sa knowledge, the Hebrew word for knowledge is da'at. Hindi to data, da'at. Da'at and can indeed refer to physical knowledge as well as spiritual knowledge. Pagdating po sa knowledge, parehas ang pagkabanggit ng Hebrew. Parehas daw po na yan ay knowledge o da'at ang pagkakatawag. Sa pangatlo, sabi po dyan, there is difference between physical knowledge or worldly knowledge and spiritual knowledge. Hindi parehas ng pagkabanggit pagdating sa Hebrew word, but in the meaning
at yung pagkagamit ay magkaiba po, mga kapatid. Magkaiba ang knowledge ng pangmundo o knowledge na pangtao kesa sa knowledge patungkol sa spiritual na bagay, patungkol sa Diyos. Lahat ng may gusto ng knowledge patungkol sa Diyos, magsabing Amen. Palapakan natin ang Diyos. And that is very powerful. That knowledge, brothers and sisters. Kaya lang, ang knowledge kapag meron ka niyan, that is very danger kapag may knowledge ka. Second division, the danger of knowledge. What is the danger of knowledge? Una, people destroy for lack of knowledge. Brother Dennis, wala kang knowledge Ito, kaya lack of knowledge kasi walang knowledge pagdating sa spiritual. Very danger kapag wala kang knowledge sa spiritual. Kapag puro ang alam mo lamang ay physical, kapag ang alam mo lang ay puro pang mundo, danger po yan. Why? Ang sabi po ng Hosea chapter 4 verse 1, hear the word of the Lord, you children of Israel, for the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. There is no truth or mercy or knowledge of God in the land. May knowledge sila. May knowledge yung mga Israelita, kaya lang ang knowledge nila pang mundo. Ang knowledge nila pampisikal. They don't have the truth. They don't have the mercy. They don't have the knowledge of God. And if you don't have the knowledge of God, that is very danger. Anong sabi ng Hosea chapter 4 verse 6? My people are destroyed for the lack of knowledge. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, kapag wala kang alam sa salita ng Diyos, that is very danger. Why? You will be destroyed. Sabi po dyan, because you have rejected knowledge. And what is that knowledge? Spiritual knowledge. Kaya mapalad po kayo sapagkat narito kayo. Because you can acquire knowledge. And that is spiritual knowledge. Palapakan nga natin ang Panginoon. Second, na danger of knowledge is what? Misuse and abuse of knowledge. Maling paggamit ng knowledge. Mabuti ang knowledge, kaya lang kapag mali ang paggamit at inabuso mo ang paggamit ng knowledge, that is very danger. Why? Ang sabi po ng verse ng ating pong text, basahin po natin. Daniel chapter 12 verse 4, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Sabi po doon, many shall run to fro, and knowledge shall increase. Ano ibig sabihin? Una, many shall run to and fro. Marami daw po ang magbibiyahe ng magbibiyahe. Yung isang kapatid natin, nakalipad na naman. Papuntang Bulgaria. Pupunta ng Turkey. Yung iba natin mga kapatid, in the last days daw, ang tao walang nga atupagin kundi magbiyahe ng magbiyahe. Amen? Pag sinabing run to and fro, it refers to the unique worldwide travel in the end time. With cars, buses, trains, ships, airplanes, and even spacecraft sending people into space and to the moon and back. In the last days, pati buwan pupuntahan na. Pati Mars pupuntahan na. Because of that knowledge, everybody run to and fro. Kapag naisipang magmerienda sa Thailand, lipad sa Thailand. Pag gusto mag-Starbucks sa Turkey, lipad sa Turkey.
Kung gustong maligo doon sa Singapore, lipad sa Singapore. Ganyan ang last days. Walang kakontentuhan ng tao. Lipad dito, lipad doon, takbo dito, takbo doon. And the second is knowledge shall increase. Lalo pang lalaganap ang kaalaman ng tao. Ngayon, dito kayo makinig. I want to focus on this matter. Simulan natin the rise of technology. The evolution of technology. Tingnan po natin kung gaano katalino ang tao. Simulan na natin saan? Early 1800s. Noong early 1800s, the Industrial Revolution begins. Pag sinabing Industrial Revolution, the Industrial Revolution brought about the introduction of the machines. Ayan, nagsimula yung mga machines and technology that allowed for mass production, leading to significant advancements in manufacturing, transportation, and communication. Nagsimula yung matinding technology in the year 1800s. Noong mga panahong yon, puro itak. Puro maso. Puro espada. Amen? Pero matindi nagsimula ang technology in 1800s. 1876, tingnan po ninyo. 1876, the telephone is invented. Alexander Graham Bell's invention of the telephone revolutionized communication, making it possible to speak to people across great distance. Kaya nung panahong nakita nila yung telepono, pati bata gumawa ng telepono. Kaya lang lata. Na mayroong ganyan, may tali at hello? Hello? Naririnig? Aba, natatandaan niyo yung bata kayo? Gumawa ba kayo niyan? Ito pa lang 1876, si Alexander Graham Bell nakaimbento ng telepono. Amen? Now, third, 1901, the first transatlantic radio transmission is sent. Nagkaroon ng magandang radio, no? At saka maganda ang sagap. Why? The ability to transmit signals wirelessly. Ayan, wireless. Across great distances open up new possibilities for communication and pave the way for modern radio and television. Nagkaroon ngayon ng maganda, talagang may radio, mayroong broadcasting, may TV, na napakaganda. Pagdating ng 1939, ayan na, ito ang kauna-unahang computer. Samantalang yung paanipisan ng computer Di ba? Ang nipis-nipis, tinan niyo yung computer na ginagamit niya, mga nagpipindotex niyan. Di ba? Pero ganito ang itsura ng computer nung una. Ang laki. 1939, the first computer is built. The development of computers in the 20th century allowed for unheard of computational power and automation, leading to rapid advancements in fields such as science, medicine, and finance. Para mapabilis yung pagko-compute, para mapabilis yung transaction, para mapabilis yung technology pagdating sa agham. Ganyang katindi ang increase ng knowledge. And 1969, mga kapatid, the first message is sent over the internet. Nagkaroon ngayon ng internet. The birth of the internet enabled rapid communication and information sharing on a global scale, transforming the way we live and work. Kaya lang, hindi pa masyadong maganda ang internet noong 1969. Mas lalo pang dinevelop at nag-increase ang knowledge. Kaya pagdating ng January 1, 1983, the best internet come.
And January 1, 1983 is considered the official birthday of the internet. Kaya maganda ng internet noong 1983. Prior to this, the various computer networks did not have a standard way to communicate with each other. Noong panahon, hindi maganda. Putol-putol, o nawawala. Pero nung pagdating ng January 1, 1983, ang ganda ng sagap. Ang ganda ng internet. At pagdating nung 1995, buhay ka na ba dyan? Yes. Siguro naman. Doon pa. 1995, tanda nyo ba? Yung mga pangkaskas ng yelo na nagtalakihan. May mga Alcatel, pero pinakauna pala ito. 1995, the first smartphone is released. Kanino? Si Simon. 15 years before iPhone, bago lumabas ang iPhone, ito ang pinakauna. The advent of smartphones allowed for unparalleled convenience and connectivity, putting the power of the computer in the palms of your hand. Kalain mo, nasa kamay mo na ang pakikipag-usap. Dati, pahirapan ang communication. Ngayon, nasa kamay mo na. Knowledge is power. Increase of knowledge. At nung time na yan, nagkaroon ng ano? Ng mga websites. And blogging. Nagkaroon ng mga USB sticks or flash drives. Palakihan pa noon. Ngayon, palitan. Meron nga kasi laki na lang ng kulangot eh. Ang liit talaga eh. Ang liit, mga kapatid. Increase of knowledge. Kaya makikita ninyo, may mga website kang nabubuksan, may mga blogging kang nabubuksan sa internet because of the increase of knowledge. At pagdating nung 2000, na tinawag na Y2K is the shorthand term for the year 2000. Y2K was commonly used to refer to a widespread computer programming shortcut that was expected to cause extensive chaos as the year changed from 1999. Natatandaan niyo po ba? Noong 2000, natakot ang lahat. Meron pa nga nagpunta sa bundok at doon na lang daw sila mag-aabang sa pagdating ng Panginoon. No, lahat sila'y nakaputi, nasa bundok sila, nag-iintay sila. Sapagkat darating na daw ang Panginoon. At anong nangyari? Akala nila magiging chaos, lahat daw ng traffic mawawala, hindi magkakaroon ng red at green. Magkakabanggaan. Magkakabanggaan ang mga eroplano at ang mga ship, barko, ano man. Ano nangyari? Wala. Because that is not the time that the Lord shall come. Pero salamat sapagkat bakit? Sapagkat you are still here. Buhay. At ang biyaya ng Diyos ay nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kung makikita natin, natakot ang lahat. Even though they have the increase of knowledge, but they have fear. At alam nila that one day, all things will pass away. Lalo na, noong 2019, the COVID-19 pandemic accelerates digital transformation. The pandemic forced businesses and individuals to adapt to remote work and virtual communication. Hindi po pwedeng magkita ang pisikal ang bawat tao because of the COVID. Mas lalong pinaigting ang technology. Mas lalong pina-increase ang knowledge to become power. At ang nangyari, leading to an acceleration in the adoption of digital technology. Umiral at umuso. Wala nang Friendster, wala nang Yahoo Messenger at that time. Ang nangyari ngayon, nagkaroon ng Zoom, Google Meet, virtual, online shopping,
and live streaming. Nagtitinda, sapatos ni Dax. Amen? Sa Kuwait, nakita yung sapatos ni Dax, ang dahil pinami. Ganyang katindi. Because of ano? Because of COVID-19, lalong nag-increase ang knowledge. At hindi lang yan sa panahon natin ngayon. Merong tinatawag na AI. And that is the artificial intelligence. Anong ibig sabihin itong AI na to? Artificial intelligence or AI refers to computer systems capable of performing complex tasks that historically only a human can do, such as reasoning, making decisions, or solving problems. May ginawa na silang mga robot na inuutusan nila, pinoprogram nila kung anong gagawin nila. And there is also ChatGPT na kapag nagtanong ka doon, lahat ng tanong mo kayang sagutin. Hello, sa merong ChatGPT, pati preaching yata ay kinukuha na sa ChatGPT. AI! Amen! You know that, brothers and sisters, we can use the internet or technology to share the gospel of Christ. Kaya meron tayong mga online service, kaya meron tayong mga online Bible studies. We can use technology to spread the good news all around the world. But Satan can also use that knowledge or technology to conquer and deceive the world. And that is a very danger, brothers and sisters. Ngayon, nilamon na ng technology ang tao. Nilamon na ng knowledge ang tao. Ang pamilya hindi na nagkakaroon ng maayos na communication sapagkat kapag kumakain, puro mobile ang hawak. Pag kinukumusta, naglalaro ako ng ML, naglalaro ako ng kung ano-anong game sa computer. Because of the increase of knowledge. And ano ang ginawa ni Satanas? Because of the increase of knowledge, he created the people of science to invent the atomic bomb. And you know that the atomic bomb named Little Boy was dropped on Hiroshima August 6, 1945. Alam niyo kung ilan ang namatay dito? Sa Hiroshima po, mga kapatid, 90,000 to 146 were killed. Ang tawag doon, little boy lang. Pinataba naman yung sumunod, tinawag na Batman. Na ibinagsak naman sa Nagasaki, August 9, 1945. Nagasaki killed 60,000 to 80,000 because of the increase of knowledge. Kung ganyang katindi ang atomic bomb, how much more the nuclear bomb na ito po ay 60 times more powerful than atomic bomb. Kung ang isang atomic bomb pumatay ng 90,000 to 146,000 na tao, 60 times ng atomic bomb, ang nuclear bomb, sa tingin ninyo, hindi kayang ubusin ang tao? Satan increased the knowledge of the people to do what he wants. And to prepare the people to become wicked. And to prepare to rebel against the one
At alam niyo po ba, kung ang isang nuclear bomb, 60 times na powerful, alam niyo po ba kung ilang nuclear bomb ang meron sa buong mundo? Tingnan niyo po ito. Ang Russia, merong 5,580 nuclear bomb. Russia pa lang yan. United Kingdom o UK, 225 nuclear bomb. United States, na sinasabing powerful, 5,044 nuclear bombs. Ito namang France, 290 nuclear bombs. Israel, 90 nuclear bombs. Pakistan, 170 nuclear bombs. India, 170 nuclear bombs. China, 500 nuclear bombs. North Korea, 50 nuclear bombs. Sa tingin nyo, kayang gunawin ang buong mundo? Paano kapag ka nagkamali ng pindot at napunta sa Kuwait ang isang nuclear bomb? Gaano karami ang population ng Kuwait? Hindi mo ba ayan naiisip, kapatid? Sa Pilipinas, magpalipad ng isang nuclear bomb ang China. Ang China may 500 nuclear bomb. Hinahanap ko nga yung Pilipinas kung may nuclear bomb eh. Wala eh. Tapos ang tapang, makipaglaban sa China. Samantalang ang China may 500 na nuclear bomb. Naisip niyo ba yan, kapatid? Saan nila ito gagamitin? They are preparing for the war. And alam nyo, hindi ko alam kung anong kahihinat na ng mundo. Totoo ang sinabi ng Panginoon in the book of 2 Peter. Gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Because they will launch the nuclear bomb. Natutupok ay apoy. At hindi lang yan, mga kapatid, because of the increase of knowledge, they invent hologram na kayang magpakita ni Antikristo sa buong mundo. And he will command that all must worship me because of hologram. Ang sabi doon, image. Image of the beast. And pumasok sa isip ko, kung image, na kagaya niyang image na nakasabit dyan, parang imposible na, Pero because of the increase of knowledge, hologram, mga kapatid, kayang magpakita ni Antichrist sa buong mundo. Sabay-sabay, mag-hologram. At nag-iisa lang ang Antikristo at sasabihin, everybody must bow and worship me. And those who don't want to worship me, hulihin nyo. Putulan nyo ng ulo. That is not impossible. Amen? Kaya alam niyo, mga kapatid, napaka-danger ng knowledge. At ngayon po, ginagamit ni Satanas ang knowledge. Kaya pala sinabi niya sa Genesis chapter 3 verse 22, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of the life and eat and live forevermore. Alam niyo po ba, doon sa Garden of Eden, 2 puno ang nasa gitna. Knowledge of the tree
of good and evil and the tree of life. Kaya sabi ng Lord, kailangan palasin yan. Kasi baka makain nila yung tree of life. Hindi na sila mamamatay. And you know that? What is the tree of life? Its significance signifies the Lord Jesus Christ na nagtanggal ng atin pong mga kasalanan. And one day, we will eat the fruit of life. And we will not die forever. Ganun kabuti ang Panginoon. At anong sabi ng Panginoon? Genesis chapter 6 verse 5 to 6, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Ang sabi ng Jeremias, Kapitulo 14, talatang 10, ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila. Kaya naman hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa at parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Now, ang lahat po ng tao ngayon ay nagpapakasama at lalong nagpapakasama. That's why Jesus Christ warned that in the end time, just prior to His return, lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. Sa huling mga panahon, mga kapatid, in the last days, ang kasamaan po ay lalaganap. Anong sabi ng Matthew 24 verse 12? And because lawlessness will abound. Pag sinabing lawlessness, ayaw nilang sumunod. Walang batas-batas sa kanila. Walang utos-utos sa kanila. Gusto kong magpapakarumi ako. Nilikha akong babae, magiging binabay ako. Pinili kong maging binabae. That is my choice. Ang dami ngayon, nilikhang lalaki, binabae. Nilikhang babae, naging lalakwe. Amen? Ang sabi ng Matthew 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, tingnan niyo ang bilang ng nasa loob ng church. Nakakalungkot. At tingnan niyo ang bilang. Kaya ngayong ipinost ko nung isang araw, kahapon yata yon. Mag-invite ka sa Bible study, 15 in-invite mo. Darating 5 o 10. Pero pag birthday party, ang in-invite mo, 50 ang in-invite mo, ha? Darating 70. Darating 100. Ganon katindi ang tao. Ganon kasama ngayon ang tao. Pag in-invite mo sa church, ayaw nila. Ayaw nilang maging matuwid at mabuti sa harapan ng Diyos. Pero ang gusto ng Lord, the true knowledge. Because the true knowledge that we acquire is power. Gusto niyong malaman kung bakit power ang knowledge na galing sa Lord? Gusto niyong malaman? Una, dapat mo munang alamin sino ang source ng true knowledge. The source of true knowledge is none other than but our God. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Anong sabi ng Proverbs chapter 2 verse 6? For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Anong sabi ng Colossians chapter 2 verse 3? In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Na kay Jesus Christ ang wisdom and knowledge. At si Jesus Christ ay nasa iyo, nasa akin. Kaya may power ako ng knowledge. Hallelujah. Claim it. Let us say, claim it. You have the power
that knowledge. At alam nyo kung ano ang pasimula ng knowledge? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, of true knowledge. Kaya dapat laging nasa church ka kapag may takot ka sa Lord. Kaya dapat lagi ka nasa pagtitipon kapag ka ikaw ay anak ng Diyos. Because the beginning of knowledge is the fear of the Lord. Lahat ng may takot sa Panginoon, taas ang kamay. Nawa, matakot tayo. Kasi, si Satanas, kaya lang patayin physical mo. Yung tao, kayang patayin lang physical mo. Pero si Jesus Christ ang Lord, kayang patayin pati kaluluwa mo sa impyerno. That's why we only fear in the one God. In the one true God. And His name is Jesus. Anong sabi ng Proverbs 1:7? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kaya dapat matakot tayo. Hanapin natin ito. The true knowledge is always seeking the Savior and offer their best to Him. Kagaya po ng mga wise men. Ang totoong may knowledge, hinahanap yung Savior. At nagbibigay ng the best na kaloob sa Savior natin. The true knowledge produce power, brothers and sisters. Why? Colossians 1:9-11, for this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to us, that you may be filled with the knowledge of His will. In all wisdom and spiritual understanding, verse 9, that you may walk worthy ang true knowledge. Nagbubunga ng paglakad na merong kabanalan of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work. Makikita pala ang true knowledge. May bunga. And increasing in the knowledge of God. Verse 11, strengthened with all might according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. The knowledge of God's Word, brothers and sisters, is our great tool. Ito po ang pinaka-power natin in the last days. That you have as a Christian. Hindi ito ang power na kapag nandiyan si Satanas, Satanas, ayan ka, maduling ka dyan, mamatay ka dyan. No. Kahit pinutpunitin ko itong Bible, walang kapangyarihan to. The true power, if the Word of God is in our heart, in our mind, in our full being, and we use that power. Kaya kapag may karamdaman ka, ang sabi ng 1 Peter 2:24, by His stripes, I am healed. Kaya Satanas, walang kapangyarihan ka sa akin. Kapag wala kang pera, Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs. You have the power! And that power, ang sabi diyan kasunod, the more you learn from God's Word, the more equipped you are to defeat the devil. Because of that spiritual knowledge, you can defeat the devil. That knowledge puts you in a position to do the will of God. And if you do God's will consistently, the devil cannot have his way with you. Nanginginig si Satanas. Andyan na si Brother Lito. Takbo tayo! Takbo tayo! Umawit na ang music ministry. Takbo tayo! Takbo tayo! We have the power. That truly wise person does not rely on his own strength to gain victory over temptation and triumph over trials. The true knowledge
is trusting the Lord for His strength. Kaya nga sinabi ni Haring David sa Psalms chapter 121 verse 1 to 2, I lift my eyes to the mountains. Where does my help comes from? Saan daw nagbumula ang kanyang tulong? Ang sabi ni David, my help comes from the Lord. Lahat ng may Lord, palapakan mo ang Panginoon. Because your Lord will comes to help you, the maker of heaven and earth. Kaya alam nyo, ang knowledge na meron tayo ay ibang knowledge na galing sa mundong ito. The true knowledge leads you in purity and holiness to conform into the image of Christ. Alam nyo, ang totoong knowledge, you will conform into the image of Christ. Dapat pag tumitingin ka sa salamin, nakikita mo ang pagkakaiba nung dati at ngayon. Binago ka na at katulad ka na ng ugali ni Kristo. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Daniel chapter 12 verse 9 to 10, and he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Verse 10, many shall be purified. Lahat ng dinadalisay magsabing amen. Kaya pala walang tigil ang pagsubok at problema sa buhay mo. Kasi sa last days, you will be purified. You will be made white. Yung lahat ng batik ng kasamaan na meron ka, lilinisin ng ating Panginoon. You will be refined. Dadalisayin ka. Nakagaya ng ginto para makita kung ikaw ay asli o taklid. Ang totoong asli habang sinusunog sa pagsubok, lumalabas ang totoong pagiging tunay na mananampalataya. Lumalabas ang pag-ibig. Lumalabas ang pagpapatawad. Lumalabas ang pangunawa. Lumalabas ang kababaan. Kasi kamukha tayo ni Kristo sa kanyang pag-uugali. But the wicked, sabi niya dito, in the last days, but the wicked shall do wickedly. Kaya dapat may pagkakaiba. Dapat ikaw dinadalisay, ikaw pinapuputi, ikaw ay patuloy na dinadarang sa apoy para makita ang pagiging tunay na anak mo. Bagamat ang tao ay nagpapakasama, ikaw ay nagpapakabuti. Bagamat sila nagpapakasama, ikaw ay nagpapakabanal. And none of the wicked shall understand, but, eto na, the wise, lahat ng wise, magsabing amen. But the wise shall understand. All things are work together for good. Walang question, kundi ang sinasabi niya, kaya nangyayari sa akin ito because I am purified. Because I am made white. Because I am refined to be a bride of the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Inihahanda na tayo to become a bride of the Lord. Anong sabi ng Ephesians chapter 5 verse 26 to 27? That He might sanctify and cleanse her with the washing of water of the word. And next, 27, that He might present her. Sino? The church. Lahat ng church magsabing amen. Ipipresent daw tayo ng Panginoon. Na ano? To Himself, sa Kanya mismo. A glorious church. Pag sinabing glorious church, nagliliwanag na church. Kumukutit of the church. Walang karumihang church. Not having spot or wrinkle.
walang tuldok, walang dumi, walang kulubot, or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ang gusto ng Lord, kaya dumadaan sa iyo yung pagsubok mo sa buhay. Ang gusto ng Lord, kaya dumadaan ka sa matinding problema. Nadadarang ka sa apoy. Nadadarang ka sa matinding mga problema sa buhay. Pinahaharap ka para maging karapat-dapat ka na humarap sa ating Panginoon. Anong sabi niya sa Tagalog? Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Panatilihin mo ang iyong ganda, hindi sa panglabas. Lahat ng maganda magsabing amen. Tiyak naman yun. Sasabi kayo ng amen. Lahat ng gwapo magsabing amen. Pero ang gusto ng Lord, maganda ka na sa labas, maganda ka pa sa loob. Dahil pagdating daw ng Panginoon, ihaharap niya na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis. Ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. That is the power of knowledge, brothers and sisters. Na maunawaan mo na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay nakaprepare sa isang lugar kung saan ay makakasama mo ng pangwalang hanggan ang ating Panginoon. Kaya kahit anumang pagsubok ang dinadaanan po natin, mga kapatid, kung ang mundo ay piniprepare na ni Satanas, pero tayong mga anak ng Diyos, ipiniprepare naman tayo ng Diyos para sa isang dakilang kasalan, sa isang dakilang event na kung saan tayong lahat ay iaangat niya sa alapaap. Bilang isang malinis, walang dungis, walang kulubot, kundi banal at kaaya-aya sa kanyang paningin. Alam ko, ngayong umagang ito, mga kapatid, iniisip natin, Brother Dennis, parang hindi pa ako karapat-dapat humarap sa Lord. I am a bride, sinful nature. Marami pa akong kasalanan. Nahuhulog pa ako, mayat-maya, nagkakamali ako. Minsan nagsisinungaling ako. Pero ang sabi ng Lord, in 1 John chapter 1, verse 9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. Kung kilala mo ang Lord with knowledge spiritually, alam mo ang Lord patatawarin ka. Alam mo ang Lord puno ng pag-ibig. At kung alam mo ang salita ng Diyos, wala kang katatakutan kahit pa magliparan ang mga nuclear bomb. Kahit pa mangyari ang anumang kasamaan sa mundong ito, you will become still because He is God of all natures. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kapatid, nasa iyo ang totoong knowledge. And that is a power. Alam nyo, maraming matatalino sa mundong ito. Pero hindi mo ba alam mas matalino ka sa kanila? Because you seek the Lord. Matalino ka sapagkat pinili mo ang ating Panginoon. Sapagkat pinili mo na pag-aralan ang kanyang mga salita. Hallelujah. Taas po natin yung ating kamay sa Lord. Sumunod po kayo sa aking panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, ang iyong pag-ibig at kahabagan. Ngayon ko naunawaan, Panginoon, kung bakit iniingatan mo ang knowledge
sa panahon ni Eva at ni Adan. Because when they ate the fruit of the tree of knowledge, nagliwanag sa kanilang kaisipan ang kasalanan. Nakita nila ang karumihan. Bumagsak sila sa kasalanan. Katulad ko, Panginoon, palagi ako nagkakasala sa iyo. Alam ko naman tama ang dapat gawin na pumunta sa bahay-sambahan. Pero kung minsan hindi ako nakakadalo. Alam ko mabuti ang manalangin pero hindi ako nananalangin. Alam ko mabuti ang magsuko ng buhay sa iyo pero hindi ako nagsusuko ng buhay. Alam kong mabuti, Panginoon, ang makitipon sa bawat anak mo. Subalit minsan ang pinipili ko pang kasama ay yung mag-i-influensya sa akin sa masama. Patawarin mo ko. I have the knowledge of good and evil, but I choose the wrong choices, Lord. But today, Lord, I choose to surrender my life to you. I want the true knowledge, Lord, to have the fear of the Lord, to be pure, to be holy, and to be conformed in the likeness of our Lord, Jesus Christ. Kaya sa oras na ito, itinataas ko ang aking kamay bilang tanda ng pagsusuko ng aking buhay. Nawa, Panginoon, sakupin mo ako ng iyong kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Punuin mo ako ng karunungan, ng kaalaman ayon sa iyong mga salita upang iwaksi ko ang anumang gawa ng masama. Give me the power to resist the sin of this world. At maranasan ko, Panginoon, ang kapuspusan at pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon.